Nung paltan si President Marcos Sr., ang pumalit sa kanya, isang babae. Ang nakapusturang pumalit na naman kay President Marcos Jr., babae. Parehong-pareho sila ng kanyang ginagawa ng kanyang ama. Sinasabi ko po, this cannot be a mere coincidence. This is history repeating itself. Yan ang gusto kong ipaalala at iparating kay Pangulong Marcos, na kayo po ay kinakatok na ng Diyos. Hindi ho ito coincidence. This is God mirroring history sa'yo so that you will have the opportunity to not commit the same mistakes your father did. God gave you a chance to redeem your name. President Bongbong Marcos is now 68 years old. Nung paltan si President Marcos Sr., ang pumalit sa kanya, isang babae. Ang nakapusturang pumalit na naman kay President Marcos Jr., babae. Ang ginagawa ni President Marcos Sr. noon, pinakukulong ang kanyang mga kalaban sa politika. Maraming namatay na kanyang mga kalaban sa politika. Detractors. Ang official number is 3,200 plus na namatay. EJK. Inakusuhan si President Marcos, 30,000 daw namatay. Marcos Sr. na EJK. Puro political enemies po yun. Mga komunista, detractors, political dissenters. Naakusahan si President Duterte Sr., President Duterte, ng 30,000 deaths ng mga kalaban. Pero officially, 60,000 ang namatay sa drug war. Magkaiba. Ang torture survivor ni President Marcos Sr., 35,000. Political torture. Survived 35,000. Pinakulong niya 70,000 in 21 years. Puro political detractors, political enemies. Si President Duterte pinakulong 160,000. Drugs. Ang namatay daw sa drug war, 6,500. Ang pinakukulong ni President Marcos ngayon, puro political detractors. Inuna niya, Pastor Kibuloy. Sinunod niya, President Duterte. Ang sinusunod ngayon, Bongo Bato. At ang lahat ng mga grupo na politically nagdidescend sa kanya. Parehong-pareho sila ng kanyang ginagawa ng kanyang ama. Sinasabi ko po, this cannot be a mere coincidence. This is history repeating itself. Yan ang gusto kong ipaalala at iparating kay Pangulong Marcos, na kayo po ay kinakatok na ng Diyos. Hindi ho ito coincidence. This is God mirroring history sa'yo so that you will have the opportunity to not commit the same mistakes your father did. God gave you a chance to redeem your name. 40 years kayong pinarusahan sa isipan ng taong bayan na inakusahan ng pagnanakaw, pag-aabuso ng international community. And then ngayon, nagkaroon kayo ng pagkakataon, ibangon ang inyong pangalan. Kaya po, ang dapat ninyong gawin ay huwag gawin lahat ng maling ginawa ng inyong ama. Maraming ginawang maganda ang inyong ama. Pero merong mali na huwag nyo dapat gawin. Gaya ng pagpapahuli, pagpapakulong ng mga tao na nagpoprotesta sa katiwalian at abuso. Gaya ng sobra-sobrang korupsyon sa gobyerno. Ngayon na tayo nakarinig ng 1.5 trillion pesos minaldas ng Kongreso sa flood control, hindi maipaliwanag. Ngayon lang tayo nakarinig ng 8 billion pesos deliver sa bahay ng Pangulo. Ngayon lang tayo nakakita na pagpasok ng 2022 niya sa pwesto,
Alam niyo ba bakit po sa dami ng inikot ng Pangulong Marcos Jr. na bansa sa buong mundo para mamuhunan sa Pilipinas, walang nagmaterialize. Zero ang nagmaterialize. Lahat ng nangako, walang nagmaterialize. Alam niyo kung bakit? Dahil pagdating ng mga namumuhunan dito, maganda sana, he took off from a very good stage. Malaki ang tiwala ng mundo sa administrasyon ng Pilipinas paglabas ng Pangulong Duterte. Yun ang kanyang tinungtungan. It was a perfect stage for him to invite investments, to create more jobs for the Filipino, to put in more money for the Philippines. Ang problema, pagdating ng mga namumuhunan, ang nakita rito, wala palang sistema, puro korupsyon. Dahil yung mga pinakamalalaki at pinakamagagandang proyekto ng gobyerno ay ipinamahagi niya lang sa kanyang mga tycoons and cronies. Ipinamigay niya lang sa kanyang mga political cronies, saka businessmen cronies. Ibig sabihin, wala palang sistema dito, palakasan lang. So kanya-kanyang linya. Ibig sabihin, walang pinakamagandang services na ibibigay ko, pinakamurang services na pinabibigay ko. Ito ang sistema, dito ako mag-a-apply. Wala palang ganun. Ang kailangan mo lang pala rito sa Pilipinas, noong panahon na pumasok siya, sino ang contact mo? First Lady? Speaker? Yung kanyang mga malalakas sa cabinet members, walang sistema. So after 3 years, 2025 na ngayon, 26, after 4 years, walang nag-materialize at puro corruption. Yun din ang ginawa ng kanyang ama noon, pinamahagi ang mga negosyo doon lang sa kanyang mga tao. Ang point po ron, wala na nga nagpasok ng bagong pera, yung mararami pang pera dito sa bansa, which is 1% of the population, yung tycoons na pinakamaraming pera pa sa bansa. Imbis na magpasok ng pera para dumami ang trabaho, dumami ang negosyo, ang pinaghati-hatian pa, yung konting pera na lang na meron ng gobyerno. Eh wala talagang bagong trabaho na nalikha. Walang bagong negosyo mabubuksan. Kung sino may trabaho, kung sino may negosyo, yun na lang yun. Kaya walang asenso ang majority ng mga tao. 50 million workers. Walang choice kung saan pwedeng pumunta para magkaroon ng mas magandang trabaho. Yung mga negosyante na meron na, hindi na po nadagdagan. Why? Because of corruption. Yan po, si President Marcos now has, 3 years? 2 years to go. And kaya ko po sinasabi ito, hindi para manira, pero para paalala sa inyo na meron pa kayong 2 taon na baka kung gusto nyong magbago, pwede pa. Dahil kung hindi kayo magbabago, itong salamin na kasaysayan na nakikita natin ginagawa ng Diyos, tandaan po natin na mas malupit magparusa ang Diyos at kasaysayan sa mga tao na sinasabi na kung ano ang dapat mong gawin niyo pag ginagawa. Kung nalupitan kayo sa ginawa ng Pilipino at ng Diyos sa inyo nung nakaraang administrasyon, mas malupit po ang balik nitong parusa dahil ito po ay inyong pangalawa ng pagkakataon. Yan po.